Sino na naman ang lalaking kasama mo? Yun ba ang tinutukoy ng anak mo? Siya po si Frank. Ay, siya yung sinasabi ng anak mo na binatang nanliligaw sa'yo? Siya nga po. Wala naman po sigurong masama. Pareho naman po kaming walang sabit eh. Hindi ka ba talaga marunong madala? Imbis na mag-focus ka na lang sana sa mga anak mo. Naghanap ka pa talaga ng sakit ng ulo. Nay naman. Oh, bakit? Totoo naman ah. Hanggang kailan ang relasyon nyo ng lalaking yun? Hanggang mabuntis ka na naman? Hindi ko pa nga po siya sinasagot eh. Pinag-iisipan ko pa po. Doon na rin naman yan papunta. Iba po si Frank. Mahal po niya ako at tanggap niya ang nakaraan ko. Maging ang mga anak ko, handa po siya magpakaama sa kanila. Kahit kailan talaga ang bilis mo mabola. Natural, yun ang sasabihin niya. Nay, seryoso po sa akin si Frank. Maniwala po kayo. Kailan mo lang nakilala ang lalaking yan? Tapos, sa construction lang ang trabaho. Para ka talagang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo. Gamitin mo nga yung utak mo. Huwag niyo na pong matahin si Frank dahil lang sa klase ng trabaho niya. Sinasabi ko lang ang totoo. Kapag walang pukpok, wala ring kita ang mga yan. Ano kayo mabubuhay sa kakarampot na sahod ng lalaking yon? May trabaho naman po ako. Hindi ko naman sa kanya ipapaako ang responsibilidad sa pagbuhay sa 3 kong anak. Paano kung bigla ka na naman mabuntis? Hindi ko pa nga po sinasagot si Frank. Buntis na agad ang nasa isip niyo. Dahil kilala kita kaya ako to nasasabi. Ito lang ang tandaan mo ha. Kapag nabuntis ka ulit, wag mo na sa akin paaalagaan. Tama nang inalagaan ko ang 3 mong anak. Matanda na ako. Gusto ko namang sarili ang isipin ko. Napapagod na rin ako baka akala mo. Gusto ko lang naman po maranasan magkaroon ng pamilya eh. Ang maging masaya. O bakit? Hindi pa ba kami sapat sa'yo ng mga anak mo para masabing pamilya tayo? Hindi ka kasi marunong makontento. Ang ibig ko pong sabihin, yung may makakatuwang sa buhay. Bahala ka na nga. Sana lang hindi mo pagsisihan ang pagpasok sa panibagong relasyon. Alam ko pong hindi ko to pagsisisihan. Matapos akong sermon na ni nanay, tinalikuran na niya ako. Naiwan naman akong naguguluhan. Pero sa kabila ng pag-aalala, hindi ko maiwasan na mapangiti ng maalala ang huling pag-uusap namin ni Frank. Sa totoo lang, sinagot ko na siya. Sinabi ko lang na hindi pa kay nanay sa takot na pagalitan ako nito. Pero dapat pala sinabi ko na rin. Tingin ko naman binibigyan na rin ako ng basbas ni nanay sa lahat ng gusto kong gawin. Basta wag ko lang pababayaan ang mga anak ko. Madalas na rin pumupunta sa bahay namin si Frank. Hindi naman masungit sa kanya si nanay. Pero hindi rin naman siya hinaharap. Minsan natutulog na rin siya sa bahay. Leia, sabi mo nung huli tayong mag-usap, hindi mo pa nobyo ang lalaking yon. Bakit dito na sa atin natutulog yan? Talaga bang wala nang natitirang hiya dyan sa katawan mo? Noong 1 linggo ko lang po siya sinagot, Nay. Bakit nga dito natutulog? Sagutin mo ang tanong ko. Ako naman po ang nag-imbita sa kanya na matulog dito. Delikado naman kasi kung pauuwiin ko pa. Malalim na ang gabi. Sana man lang magsabi ka sa akin. Hindi yung basta ka na lang magpapatulog dito sa bahay. Mga dalaga na yung 2 mong anak. Aba, pahiya ka naman na ikaw pa mismong nanay nila ang nagpapakita ng hindi magandang gawain. Hindi ko na po uulitin na dito patulugin si Frank. Pasensya na po. Dapat lang. Nay, gusto rin po sana kayong kausapin ni Frank. Lagi kasi kayong umiiwas kapag nandito siya eh. Paanong hindi ako iiwas Naaalibadbaran ako sa inyo. Hindi na kayo nahiya sa ginagawa nyo. Wala naman po kaming ginagawa eh. Nag-uusap lang po kami. Huwag naman po kayong malisyosa.
Nang wala, wag mo nga akong gawing tanga. Hindi naman po ako bata eh. Yun na nga eh, hindi ka na bumabata. Ano ba plano niyo ng lalaking yon? Kaya nga gusto niya kayong kausapin eh. Gusto niya na po kami magsama na. Papuntahin mo siya dito sa bahay at siya mismo ang magsabi ng plano niyo. Hindi yung ikaw lang ang nagsasabi. Opo, Nay, sasabihin ko po sa kanya. Kinausap ko si Frank tungkol sa napag-usapan namin ni Inay. Agad naman siyang pumayag na humarap. Pinaghandaan talaga niya ang pagpunta sa bahay. Marami siyang dalang pagkain, tulad ng pansit sa bilao, pansit malabon, at kakanina in-order pa niya sa kapitbahay nilang negosyo ang pagpapaluto. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, habang hinihintay naming lumabas si nanay sa kwarto nito. Wala na atang balak lumabas yung nanay mo eh. Huwag kang mainip. Matagal talaga yun mag-ayos. Nung bago ka pa kasi dumating, katatapos lang niya maligo. Matagal talaga yun magbihis. Pero lalabas na rin yun maya-maya. Bakit nga pala wala ata yung dalawang anak mo? Yung bunso mo lang nandito. Malamang kasama ng mga kaklase. Sinasamantala na walang pasok sa eskwelahan. Ganun ba? Kahit ako nainip na sa paghihintay kay nanay. Kaya naman pinuntahan ko na siya sa kwarto at kinatok. Hindi naman nakalak kaya tumuloy na ako. Naabutan ko si nanay na nakaupo sa gilid ng kama at hawak ang cellphone. Nay, kanina pa pala kayo bihes, ba't hindi pa kayo lumalabas? Kanina pa naghihintay sa inyo si Frank eh. Bakit ba? Nagpapahinga pa ang tao eh. Nay naman, kanina pa po naghihintay sa inyo si Frank. Hayaan mo nga siya maghintay. Ang dami pa naman niyang dinalang pagkain, tapos ayaw niyong harapin yung tao. Bakit ba ikaw yung atat na makaharap ko yung lalaki na yan? Hindi naman po sa ganun, Nay. Tara na nga lumabas. Nagpatiuna na si nanay lumabas. Naiiling naman akong sumunod sa kanya. Si Frank naman, lalong kinabahan ng itsura ng magkaharap na sila ni nanay. Nagpunas pa nga siya ng pawis sa noo. Para mawala ang nararamdaman niyang kaba, tinabihan ko siya sa upuan. Si nanay naman, umupo sa pang-isahang upuan sa tapat namin. Magandang hapon po, Aling Lucia. Ayoko ng maraming ligoy. Ano bang intensyon mo sa anak ko? Malinis po ang intensyon ko sa anak nyo. Kaya nga po humaharap ako sa inyo eh. Alaga? Kahit 3 na ang anak niya sa iba't ibang lalaki? Tanggap ko pong nakaraan niya. Hindi naman po niya kasalanan kung naloko siya ng 3 beses. Paano yan? Hindi mo pwedeng pakasalan ng anak ko dahil kasal siya sa una. Hindi ko man po siya mapapakasalan. Habang buhay naman ang pagsasama ang kaya kong ialok sa anak nyo. Habang nabubuhay po ako, mamahalin ko ang anak nyo. Kasama na po ang mga mahal niya sa buhay. Baka naman sa umpisa lang yan. Baka naman kapag nabuntis mo ang anak ko tumulad ka rin sa mga nauna niya naging karelasyon. Basta na lang tumalikod sa responsibilidad nila. Hanggang ngayon hindi na mga nagpakita kahit man lang suporta sa mga anak. Naku, hindi naman po nila ako katulad. Kaya ko pong panindigan si Leia. Sa totoo lang, diskumpiyado ako sa iyo. Maliban kasi sa binata ka, mas bata ka pa kay Leia. Ano bang nakita mo sa anak ko? Hindi lang naman po ako sa panlabas nagbabase. Alam ko pong mabait at marunong makisama si Leia. Isa po yun sa mga katangian na nagustuhan ko. Maging po ng pamilya ko. Ibig mo bang sabihin na kilala na ng pamilya mo ang anak ko? Opo, tanggap po nilang relasyon namin. Ano ba talaga ang pinakaplano ninyo? Kung papayag po kayo, gusto na po sana namin magsama. Ilang buwan pa lang kayong may relasyon. Natitiyak na po namin sa mga sarili namin na gusto na namin magsama. Naniniwala naman po ako na makikilala rin namin ang isa't isa kapag nagsama na po kami sa isang bubong. Saan nyo naman balak tumira kung sakaling magsasama na nga kayo?
Nay, kasi po plano namin na dito tumira. Gusto po sana ni Frank na magpagawa kahit maliit na kapiraso na bahay dito sa tabi ng tinitirhan natin. Eh bakit dito? Bakit hindi sa kanila? Akala ko ba tanggap ka ng pamilya niya? Marami na po kasi sila sa bahay nila. Lahat po ng mga kapatid ni Frank na may pamilya na sa bahay nila nakatira. Wala naman po silang lupa na pwede naming pagtirikan ng bahay. Tsaka po, gusto ko rin po makasama ang mga anak ko. Alam ko naman po na hindi niyo sila pasasamahin sa akin kung sakali na umalis kami dito. Natural. Ako nagpakahirap sa pagpapalaki sa kanila. Hindi rin naman sila sasama sa'yo. Kaya nga po, Nay, pumayag na kayong magpatayo kami dito ng bahay. Ay, may magagawa pa ba ako? Bago umuwi ng hapong yun si Frank, nagkasundo na rin sila ni Nanay. Nakikita ko na hindi pa rin ganun kakumbinsido si Nanay kay Frank. Ang mahalaga sa akin ay pumayag na siyang magsama kami sa iisang bubong. Nung magsama kami ni Frank, pansamantala muna kaming tumira sa bahay ng nanay ko habang ginagawa ang bahay namin. Kahit magaspang ang pakikitungo ni Nanay kay Frank, hindi naman siya binabastos nito. Maging ang mga anak ko kapansin-pansin na malayo ang loob kay Frank, maliban kay Jasper na bunso ko. Palibhasa kasi 7 taon pa lang ito at naghahanap pa talaga ng kalinga ng isang ama. Siguro kahit hindi pa sementado ang sahig, lumipat na tayo. Wala na kasing ginawa si Nanay kundi ang magparinig at magdabog. Nahihiya na ako sa iyo Oo nga Akala ko naman tanggap niya na ako. Ikaw na lang ang magpasensya ha. Ganun yata kapag tumatanda na Wala naman sa akin yun. Hanggang kaya ko, iintindihin ko na lang ang nanay mo. Ganyan din naman ang nanay ko Ang swerte ko talaga sa'yo. Akala ko, wala na akong makikilala na lalaking tunay na magmamahal sa akin. Swerte rin naman ako sa iyo Paano? Bukas lilipat na tayo? Oo, gusto ko nang lumipat. Si Jasper nga lang palang pipisan sa atin. Sina Emma at Erica, dito na lang daw sila sa lola nila. Sa totoo lang, mukhang mahihirapan ako na mahuli ang loob ng dalawang yun. Hayaan mo na lang sila. Ang importante, hindi naman sila bastos na pakiharapan ka. Oo nga Pero gusto ko sana buo nila akong tatanggapin sa buhay niyo. Marami pa naman tayong panahon kung gusto mo talaga mapalapit sa kanila. Sa ngayon hayaan na lang muna natin sila. Kinabukasan, inuna ko muna ang mga garapong may lamang tubig, asin, bigas at barya. Bago ko sinunod ang mga gamit namin. May 2 itong maliit na kwarto. Tanging ito lamang ang nakapalitada. Kinapos na rin kami sa budget. Kailangan muna mag-ipon para may pagpatuloy ang ginagawa. May kamahalan na rin kasi ang mga materyales sa paggawa ng bahay. Si Frank at kapatid nitong si Fred ang nagtulong na magawa ang bahay namin. Akala ko matutuwa si Nanay kapag nalamang lilipat na kami. Pero sa pagkakatitig ko sa kanya, salubong na naman ang kilay at nangahaba na naman ang uso. Hindi pa naman yari ang bahay niyo Bakit lilipat na kayo agad? Kahit naman po nakalipat na kami, pwede naman pong ituloy yung ginagawa sa bahay namin. Kinapos na rin kasi kami sa pera. Akala ko ba meron kayong budget sa pagpapagawa ninyo ng bahay? Mahal na po kasi ang mga materyales, kaya hindi na po umabot. Pinigil ko na lang ang sarili ko na sabihing nagmamadali rin kaming makalipat para matigil na ang pagpaparinig niya sa amin. Sa kabila na kami ang gumagastos sa bahay, hindi pa rin ako kontento si Nanay. Lagi pa rin niya kaming hinahanapan. Naghanap na rin ako ng trabaho noon. Kaya lang hindi ako pinalad na makakuha ng trabaho sa malapit. Parang gusto ko tuloy magsisi kung bakit agad akong umalis sa pinapasukan ko. Naisipan ko na lang na magtinda sa tapat ng bahay namin ng mga merienda. Kahit papano naman,
ay may kinikita ko at nakakapagbigay ako ng pera kay nanay. Ngunit nang minsan nag-abot ako, hindi nito tinanggap. Bakit po? Gasino lang yan. Kulang yan. Bakit naman po kulang? Para naman po ito sa 1 linggong pagkain nyo. Ako naman po nagbabayad ng kuryente at tubig natin. Ako din po nagbibigay ng baon sa mga anak ko. Mahal na ang bilihin ngayon, palibhasa kasi hindi ka naman pumupunta ng palengke. Dadagdagan ko na lang po sa Sabado kapag sumahod si Frank. Napilitan na rin tanggapin ni nanay ang inaabot kong pera kahit nakasimangot ito. Mabuti na lamang maunawain si Frank. Inako na rin niya ang pagbibigay ng pera kay nanay kapag kinakapos ako. Hayaan mo na. Nasa kanya naman kasi yung 2 anak mo eh. Tsaka wala namang maaasa ng nanay mo kundi ikaw. Minsan gusto kong mainis kay ate. Kaya siya nagpakalayo-layo para maiwasan ang manipulasyon ni nanay. Ang tatay naman namin, kung kailan tumanda na, tsaka naman ng babae. Minsan naiisip ko, kaya siguro lagi ako niloloko dahil sa akin tumatama ang karma na ginawa ni tatay. Huwag mo nang balikan ang nagpapasakit ng kalooban mo. Ang importante naman nakakaraos tayo kahit papano nang hindi humingi ng tulong sa kanila. Hindi ko lang kasi maiwasan na magdamdam sa kanila. Siyempre, namimiss ko rin sila. Unti-unti na naman akong pinangilidan ng mga luha sa mga mata. Niyakap na lang ako ni Frank at hinagod ang likod ko. Nang mga sumunod na araw, tumumal ang benta ko ng mga merienda. Nakarating sa akin na meron daw nagtitinda rin ng katulad ng paninda ko. Mas kumpleto daw doon at maraming pagpipilian. Kaya naman itinigil ko na lang ang pagtitinda ko kaysa naman malugi ako. Imbes na makatulong ako kay Frank sa mga gastusin, lalo patuloy na dagdagan ng responsibilidad nito sa amin. Kaya naman nag-isip ako ng pwede pang maging racket habang nasa bahay ako. Bakit hindi ka na lang maghanap ng trabaho? Sinubukan ko naman po, kaso wala pong gustong tumanggap sa akin. Paano yung mga anak mo? Aba, Leia, kakarampot na nga lang ang pensyon ko na ibibigay ko pa sa mga anak mo. Nagbibigay naman po ako Gasino lang ba ang inaabot mo? Ano sabihin ko sa iyo kulang na kulang. Kung hindi nga lang po nakakaya tatanggap na ako ng labada. Bakit naman hindi? Marangal na trabaho naman yun. Maraming nakakapagpatapos ng mga anak dahil sa paglalabandera. Magpapatulong na lang po ako sa kaibigan. Baka may alam silang pwedeng pasukan. Bahala ka na nga! Pakiramdam ko, para akong nauupos na kandila sa pagod sa araw-araw na pag-iisip kung saan ako kukuha ng pera. Marami na nga akong iniisip. Sumabay pa si Frank na gabi-gabi na lang na umuuwing lasing. Saan ka na naman uminom? Birthday kasi ni Jopet Nagyayang uminom Kakaya naman kung tatanggihan ko. Sana naman bawasan mo ang pag-iinom mo. Baka dyan ka pa madisgrasya na uuwing lasing Nag-aalala ka rin pala sa akin, no? Siyempre naman. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Wala naman. Sige, hindi na ako magiinom. Tara na matulog. Inaantok na ako Hindi ka na ba maghahapunan? Busog pa ako Pinakain din kasi ako ng pansit ni Jopet. Mabuti ka pa, busog na. Ha? Ano yung sabihin? Wala. Sige na, mahiga ka na dyan. Magsasara lang ako ng pinto. Pasuray-suray nang pumasok sa loob ng kwarto namin si Frank. Na tanging kortina lamang ang tabing. Ako naman, napapabuntong hininga na lamang na naupo muna. May ilang oras ding nakatingin lang ako sa kawalan. Iniisip ko ang sitwasyon namin ng mga anak ko. Kinabukasan, araw yun ng linggo at walang pasok sa trabaho si Frank. Kapag ganung walang pasok, nagbababad talaga siya sa higaan.
Hinahayaan ko naman dahil alam kong pagod. Habang nasa kusina ako at nagpapakulo ng tubig na isasalin ko sa termos, sunod-sunod na kalabog ang narinig ko sa labas. Tila bang may mabigat na bagay ang bumabagsak sa lupa. Iniwan ko muna ang nakasalang na takore at saka ako lumabas. Medyo madilim-dilim pa sa labas ng mga sandaling yun. Si nanay ang nakita ko. Tinatambak sa gilid ng bahay namin ang mga malalaking kahoy na sisibakin. Katapat pa naman yun ng kwarto namin. Ang aga naman yan, Nay. May natutulog pa ho eh. Tanghali na, nakahilata pa rin kayo? Tulog pa kasi si Frank. Pagod po yun sa trabaho. Abay, gumising na kamo siya tanghali na. Nung araw bawal na bawal kami magbabad sa higaan. Kailangan madaling araw pa lang gising na kami at nag-uumpisa sa gawaing bahay. Nay, iba naman po nung panahon nyo. Buhay pa nun sina lolo't lola. Pareho lang yun. Ang kaibahan lang ang mga kabataan ngayon, puro tamad. Pumasok na lang uli ako sa bahay. Baka kasi kung saan pa mapunta ang pagtatalo namin ni nanay. Kilala ko pa naman siya. Hindi talaga nagpapatalo pagdating sa katwiran. Kahit wala na sa hulog. Napasukan ko si Frank na pupungas-pungas pa na naupo sa upuan. Nagising ka ba sa ingay? Pasensya na ha, maaga pa naman Bumalik ka na lang muna sa pagtulog. Hindi na rin ako makakatulog. Ipagtitimpla na lang kita ng kape. Mabuti pa nga. Kitang-kita ko ang pagkabugnot sa mukha ni Frank. Hindi ko naman siya masisisi. Sa 1 taon naming pagsasama, nakita ko naman ang ginagawa niya para makuha ang loob ng aking ina at mga anak. Lahat ng pakikisama ginawa na niya, pero parang hindi pa rin sapat. Kahit ako, nahihirapan na rin pakisamahan si nanay. Pati ang mga anak ko pakiramdam ko. Unti-unti na rin lumalayo ang loob sa akin. Minsan narinig kong sinisiraan ako ng nanay ko sa mga anak ko. Naiiyak na lang ako sa sobrang sama ng loob. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit may ganitong ina. Itinago ko na lang ang lahat ng yon para hindi na kami magkasagutan na mag-ina at lumala pa ang away namin. Pero dumarating talaga sa punto na nakakaubos na rin ng pasensya. Hindi ka pa pala nakakabayad ng kuryente natin? Sa Sabado pa po kasi ang sahod ni Frank. Babayaran ko naman po yan sa Lunes. Maliit lang naman po yan. Hindi pa naman tayo mapuputulan. Kahit na. Dapat kasi nagtatabi kayo ng pera pambayad sa kuryente at tubig. Pasensya na po, Nay. May binayaran po kasi ako sa eskwelahan ng mga bata. Yun po muna ang inuna kong bayaran. Baka naman kasi pinagtatagawan ka ng pera ng asawa mo. Kaya kayo kinakapos. Kung ikaw ba naman nagtatrabaho na, hindi sana tayo kinakapos ng ganito. Aba, malayo pa ang lalakbayin ng mga anak mo. Si Jasper, elementarya pa lang. Aasa ka na lang ba sa kakarampot na kita ng asawa mo? Nay naman, ginagawa naman po namin ng asawa ko ang lahat. Para matugunan ang pangangailangan natin lahat. Hindi nga sumasapat. Kung hindi naman po pala sumasapat, sana po gumawa rin kayo ng paraan. Hindi yung lahat na lang inaasa nyo sa amin. Anong gusto mo? Magtrabaho ako? Sa tanda ko ba naman to? Gusto mo pa akong kumayod? Wala naman kasi kayong ginagawa kundi magreklamo Baka nakakalimutan mo. Ako ang nag-alaga sa 3 mong anak. Nagreklamo ba ako nun? Nagtatrabaho naman po ako noon Maliban po sa allowance sa mga bata, may tinatanggap rin kayo sa akin. Ako rin po nagpaayos ng bahay nyo. Aba, ikaw pa talagang may gana manumbat ngayon pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa ko sa'yo at sa mga anak mo. Hindi naman po ako nanunumbat. Gusto ko lang naman pong sabihin, sinuklian ko naman po ang paghihirap ninyo sa akin.
Oh, hindi ba panunumbat yan? Eh ikaw nga, hindi mabuhay ng walang lalaki. Hindi ka na nahiya. 3 ang anak mo sa iba't ibang lalaki. Tapos ngayon, may kinakasama ka na naman. Baka kapag nagbuntis ka iwan ka rin yan. Parang pinapanalangin nyo naman po na mangyari ang bagay na yan sa akin eh. Sinasabi ko lang ang posibleng mangyari sa'yo dahil sa kalandian mo. Grabe naman kayo magsalita sa akin ng ganyan. Hindi ko na kinaya ang mga sinabi ni nanay sa akin. Tumalikod na lang ako at umiyak ng umiyak sa loob ng bahay namin. Nang mga sumunod na araw, hindi pa rin kami tinigilan ni nanay. Madalas pa rin siya magdabog kapag nakikita niya kami sa labas ng bahay. Nag-iingay rin siya kapag alam niyang natutulog pa kami tuwing umaga. Ano na naman bang ingay yung ginagawa ng nanay mo? Huwag mo na lang pansinin. Matulog ka na lang ulit. Ano pa ang mga tulog eh? Sige pa rin sa pag-iingay ng nanay mo. Bakit hindi lang kaya niya gibay ng bahay natin? Makabangon na nga lang. Magluluto na lang ako ng almusal natin. Kahit mabigat ang pakiramdam ko, pinilit ko na lang bumangon. Si Frank naman, nagdadabog na pumasok sa banyo. Hanggang sa harap ng almusal, walang kaimik-imik si Frank. Alam ko naiinis pa rin siya hanggang ngayon. Kaya nung makita ko siyang nagbihis ng pang-alis, hindi na ako nagulat. Tsak, pupunta na naman siya sa kumpare niya. Kina Jopet ka ba pupunta? Hindi. Uuwi muna ako sa amin. Ha? Uuwi ka rin ba mamaya? Hindi ko pa alam. Anong hindi mo alam? Nakakapagod na kasi. Imbis na makapagpahinga ako kapag walang trabaho, hindi. Kasi walang ginawang nanay mo kundi mambulahaw sa atin. Hinaan mo naman ang boses mo. Baka marinig ka. Mabuti nga yun eh. Para alam ng nanay mo na hindi na tamang ginagawa niya. Umalis ka na nga lang kung aalis ka. Ang dami mo pang sinasabi eh. Talagang aalis na ako rito. Diyan ka na nga. Nang humakbang si Frank papunta sa may pintuan, akma ko pa siyang pipigilan. Pero iwinaksilang niya ang kamay ko. Naiyak na lang ako nang tuluyan na siyang umalis. Buong maghapon na lang ako nagmukmuk dito sa bahay. Wala rin kasi akong ganang lumabas. Nung bandang hapon, kinatok ako ni nanay. Inakala kong isa sa mga anak kong kumakatok, kaya agad kong binuksan ang pinto. Huli na para maitago ko pa ang pamumugto ng mga mata ko. Sa lubong ang kilay na tinitigan ako ni nanay. Umiiyak ka ba? May kailangan po ba kayo? Nag-away ba kayo ng lalaking yon? Ano naman ang pinag-awayan ninyo? Dahil po sa inyo kaya kami nagtalo kanina. Bakit kasalanan ko? Hindi nyo man lang inisip na pagod araw-araw yung tao sa trabaho. Tuwing linggo na nga lang siya nakakapagpahinga eh. Tapos wala na kayong ginawa kundi mag-ingay. Para kayong bata. Ay, yung bunga nga mo Akala mo kaedad mo lang ako para pagsalitaan ng ganyan. Sumusobra na kasi kayo. Sinisigawan mo na ako Wala kang utang na loob na babae ka. Napaigik na lang ako sa sakit nang hilahin ni nanay ang mahaba kong buhok. Pilit ko naman inaalis ang kamay niya sa ulo ko. Pero lalo lang niyang hinaltak. Dala ng emosyon, naitulak ko si nanay ng malakas. Nang titigan ko ang nanay, nang lilisik ang mga mata niya. Nakakuyom din ang mga kamao niya na para bang anumang oras, sasaktan niya ako. Ingrata ka talaga! Walang yaka! Wala kang utang na loob! Hindi ko naman po sinasadya na maitulak kayo. Huwag kang lumapit sa akin! Tatandaan ko tong ginawa mo sa akin! Yang mga sinabi mo! Nay, pasensya na po. Si Frank bang dahilan kung bakit lumalaban ka na ngayon? Yung lalaki bang yun ang pinagmamalaki mo? Hindi po, Nay. Dahil sa ugali ninyo. Ang tagal ko na po nagtitiis sa inyo alang-alang sa mga anak ko.
Akala niyo ba hindi ko alam na sinisiraan ninyo ako sa mga anak ko? Anong paninira? Totoo lang naman ang sinasabi ko. Bakit ka nasasaktan? Hindi ka kasi makontento sa amin. Naghanap ka pa ng sakit ng ulo. Kayo nga ang sakit ng ulo sa akin eh. Wala na kayong ginawa kundi hadlagan ng kaligayahan ko. Isang malakas na sampal ang pinadapo sa akin ni nanay. Halos mabingi ako sa lakas nun. Napahawak ako sa pisngi ko habang umaagos ang luha. Kitang-kita naman ang galit sa mukha ni nanay. Akmang lalapitan pa niya ako nang dumating ang mga anak ko at inawat ang kanilang lola. Marami pang maaanghang na salitang binitiwan sa akin si nanay bago sumama sa mga apo pauwi sa kabilang bahay. Ako naman, humagulgol na lang dahil sa sama ng loob. Parang gusto kong sumigaw para kahit papano ay maibsan ang nararamdamang bigat dito sa dibdib ko. Pagkatapos nun, pinilit ko nang iwasan si nanay. Kahit labag sa loob ko, tumanggap ako ng labada para kahit papano ay magkaroon ako ng sariling pera. Sa loob ng 1 linggo, 3 labada ang tinatanggap ko. Araw ng linggo, habang nagluluto ako ng hapunan, biglang dumating si Frank. Akala ko hindi ka na uuwi. Maaari bang di ako uuwi rito? Kahapon pa kita hinihintay. Akala ko talaga hindi ka na uuwi. Baka kako tuluyan mo na akong iniwan. Hanggang kanina kasi yung trabaho namin. Tinapos na namin para hindi na namin balikan bukas. May panibago na naman kasi akong trabaho eh. Mabuti nga hindi ka nababakante eh. Hindi naman kasi ako sanay na walang trabaho. Lalo na ngayon, pamilyado na ako. Magpahinga ka muna. Malapit na rin tong maluto. Bago pumasok sa kwarto, inabot muna sa akin ni Frank ang sahod niya sa linggong yon. Ibinulsa ko muna yon bago binalikan ng pagluluto. Nang makatapos, tinawag ko si Jasper at inutusan ko na magdala ng ulam sa kabilang bahay. Habang naghahapunan, binanggit ko kay Frank na naglalabada ako para pandagdag sa gastusin namin dito sa bahay. Akala ko ba ayaw mo ng ganyan trabaho? May pagpipilian ba ako? Ang dami ko nang inaplayan pero hindi pa rin ako natanggap. May edad na rin kasi ako eh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Makakahanap pa rin ang trabaho na aakama sa'yo. Sana nga. Nahihirapan na rin kasi ako kay nanay eh. May nangyari ba habang wala ako? Sinaktan niya kasi ako eh. Hirap na akong intindihin siya. Niyakap naman ako ni Frank. Hindi ko na rin napigilan pa ang umiyak ng umiyak. Hinayaan naman niya akong ilabas ang lahat ng hinanakitan na ipon dito sa dibdib ko. Nang mahimasmasan ako, ikinuwento ko lahat kay Frank. Maging ang paninira sa akin ni nanay sa mga anak ko. Naiiling na lang si Frank pagkatapos niyang marinig ang lahat ng sinabi ko. Umalis na lang kaya tayo rito. Ayoko. Hindi ko kayang iwan ang mga anak ko dito. Noon pa naman ganyan ka nang tratuhin ng nanay mo. Kapag wala kang maibigay sa kanya, lagi siyang galit sa'yo. Ngayon ko lang din naisip. Kaya ako iniiwan ng mga nakakarelasyon ko. Dahil yun sa kanya. Baka naman iwan mo din ako. Hindi ko yun gagawin sa'yo. Pangako yan. Walang sino man na makakapagpahiwalay sa atin. Pinanghawakan ko ang pangakong yun sa akin ni Frank. Kahit papano, naging panatag na ako dahil alam ko, lagi lang siyang nariyan para sa amin ng mga anak ko. Iniiwasan ko na lang hanggat maaari si nanay. Sa anak ko na lang iniaabot ang perang binibigay ko sa kanya. Hindi pa rin naman siya tumitigil sa pagpaparinig sa amin ni Frank. Madalas pa rin siya mambulahaw kahit natutulog pa kami. Wala na kaming ginawa kundi ang magpasensya. Isang hapon kararating ko lang galing sa paglalabada nang pumunta sa bahay si nanay. Nagtataka ako dahil ngiti-ngiti ito sa akin. Buti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh.
May kailangan po ba kayo? Oo, nakausap ko ang tiyang meding mo kaninang umaga. Di ba nagtatrabaho sa Kuwait ang panganay nun? Naghahanap daw kasi ang kapatid ng amo niya ng Pinay na kasambahay. Sabi ko, pwede ka kako kasi nakapag-abroad ka na dati. Nay, di po ba nasabi ko na wala na akong balak na mag-abroad pa? Hindi po naging maganda ang karanasan ko sa mga naging amo ko noon. Ibang bansa naman to eh. Tsaka, mababait ang magiging amo mo. Wala na akong balak umalis, Nay. Anong gusto mo? Habang buhay na lang maging labandera? Pansamantala lang naman to eh. Naghahanap naman po ako ng trabaho para mas malaki ang maibigay ko sa inyo. Mahigit 1 taon ka nang walang trabaho. Kaya nga bumagsak ka na lang sa pagiging labandera eh. Ito na yung pagkakataon para makaahon ka sa mahirap mong kalagayan. Tumatanggi ka naman. Hindi ko na nga po gustong umalis. Sana naman po maintindihan niyo ako. Bakit ayaw mo? Dahil ba sa lalaking yon? Hindi ko na nga po gustong umalis. Ang tigas talaga ng bungo mo, no? Swerte na nga lumalapit sa'yo, ayaw mo pang sunggaban. Huwag niyo na pong ipagpilitan pa. Buo na po ang desisyon ko. Lumabas na lang ako ng bahay. Hindi ko na nakita pa ang matalim na titig sa akin ni Nanay. Parang lalo ako nakaramdam ng pagkahapos sa muli naming pagtatalo ni Nanay. Nung umuwi si Frank, ikinuwento ko sa kanya ang naging pag-uusap namin ni Nanay. Hindi naman kita pipigilan kung magdidesisyon kang umalis. Maintindihan kita. Pero gaya ng pangako ko sa'yo, hindi ko kayo pababayaan ng mga anak mo sa abot ng mga kaya ko. Kahit naman nun, ayokong pumunta sa ibang bansa. Si Nanay lang ang mapilit eh. Nagtanong-tanong nga pala ako sa mga kakilala ko. Baka may alam silang pwede mong pasukan. Talaga? Salamat ha. Sana meron silang mairekomenda sa akin. Kung ako kasi masusunod, mas gusto kong dito ka na lang sana sa bahay. Alam ko buong buhay mo puro ka na ng trabaho. Kaya gusto ko sana na intindihin mo na lang yung mga anak mo. Kaso hindi pa pala sapat ang kita ko para matugunan ang mga pangangailangan nating lahat. Ayoko rin kasing iasa sa yung responsibilidad sa mga anak ko. Kung tutuusin, hindi mo naman sila obligasyon. Mali ka dyan. Obligasyon ko na sila mula nang tanggapin kita sa buhay ko. Mga anak na rin ang turing ko sa kanila. Tandaan mo yan. Parang gusto ko naman maiyak. Sa pagkakataon nga lang na yun. Dahil sa kaligayahan. Habang dumadaan kasi ang mga araw, lalo ko na pagtatanto na mapalad rin pala ako. Akala ko kasi, puro kamalasan na lang ang mararanasan ko. Sa pagdating ni Frank sa buhay namin, doon ko naranasan ang tunay na saya. Patuloy pa rin naman akong kinukumbinsi ni Nanay na tanggapin ko na ang alok ni Tiyang Meding ko. Mabilis lang naman daw ang 3 taon. Kalmado ko namang sinasagot ito na ayaw ko talaga at pinag-usapan na namin yun ni Frank. Sa huli, kung ano-anong pangungonsensya ang ginagawa sa akin ni Nanay. Bago galit na uuwi sa kabilang bahay. Isang araw na akong walang labada. Naglilinis na lang ako ng bahay namin. Habang naglilinis nga ako ng eskaparate, biglang dumating si Frank. Pulang-pulang mata nito at namumutla. Ako na ang nagtanggal ng sapatos niya sa paa at saka ko siya kinumutan hanggang leeg. Iniwan ko lang siya sandali para ipagluto ko ng noodles. Kainin mo na to para makahigop ka ng sabaw. Para makainom ka rin ng gamot. Salamat. Uso raw kasi ngayon ang trangkaso eh. Baka nahawa ko sa isa kong katrabaho kahapon na nilalagnat na. Pumasok pa rin. Mabuting at umuwi ka na agad. Baka kung mapano ka pa doon. Sobrang taas ng lagnat mo eh. Pasensya ka na ha. Naabala pa tuloy kita. Ano ka ba? Asawa mo ko kaya obligasyon kong alagaan ka ngayong may sakit ka. Sinubuan ko nilang si Frank dahil nanginginig ang kanyang kamay. Baka matapon lang ang sabaw kung hahayaan ko lang siyang mag-isang kumain. Nakakailang subo pa lang ito ay umayaw na.
Kahit anong pilit ko, ayaw na talaga niyang kumain pa. Pinainom ko na lang siya ng gamot. Ilang sandali pa, mahimbing na ang tulog nito. Saka ko naman siya iniwan muna para maituloy ko ang ginagawa ko. Magdamag na inaapoy ng lagnat si Frank, kaya wala rin akong tulog buong gabi. Binantayan ko lang siya dahil sumisigaw siya sa gitna ng pagtulog niya. Para siyang nagdideliryo. Kung ano-anong sinasabi niya at nakikita. Kinabukasan, hindi pa rin humuhupa ang lagnat ni Frank. Sobrang nag-aalala na ako. Gusto ko na sana siyang dalhin sa ospital pero hindi na sapat ang pera ko. Tinawagan ko na lang ang kuya niya at sinabi ang kalagayan ng kapatid nito. Mahigit 1 oras din bago dumating ang kapatid niyang si Fred. May dala rin itong gamot. Dahil nabanggit ko nung tinawagan ko na hindi tumatalab ang gamot na pinaiinom ko. Kumusta na lagay ni Frank? Hindi pa rin bumubuti. Lagi lang siyang tulog. Itong gamot nagdala rin ako ng konting prutas. Salamat. Pasensya ka na kung inabala pa kita ha. Tama lang na tinawagan mo ko. Parang narinig yata ni Frank na may kausap ako. Bigla itong nagmulat ng mga mata. Lumapit naman si Fred sa kanya at hinawakan pa ang kanyang noo. Binawi agad nito ang kamay dahil sa nakakapasong init ng kapatid. Kumuha muna ako ng tubig para mapainom na ng gamot na binili ni Fred si Frank. Baka sakaling tumalab ito sa kanya. Kinuha na sa akin ni Fred ang gamot at baso ng tubig para ito na magpainom ng gamot. Tumulong na rin ako sa pag-alalay para mapadali ang pagpapainom kay Frank ng gamot. Kailan pa siya nagkasakit? Kahapon lang. Umuwi siya na maaga dahil masama ang pakiramdam niya. Yun nga, magdamag ko siyang binantayan kasi hindi nga nawawala ang init niya. Kapag hindi pa rin nawala ang lagnat niya hanggang bukas, dali na natin siya sa ospital. Baka kasi may impeksyon siya sa loob ng katawan niya. Gustuhin ko man na dalhin sa ospital ang kapatid mo. Hindi naman sapat ang pera ko dito. Huwag mo nang alalahanin ng pera. Ako nang bala sa gastos. Salamat. Sobrang nag-aalala na talaga ako. Sa susunod, kapag may problema kayo, huwag kayong magdadalawang isip na tawagan ako. Oo, gagawin ko. Ayos lang ba kung bantayan ko muna ang kapatid ko? Oo naman. Nakalimutan ko na alokin ka ng merienda. Ikukuha kita kahit kape. Iniwan ko muna si Fred sa kwarto namin. Nagmamadali akong pumunta ng kusina para magtimpla ng kape. Nakita kong wala na palang asukal. Tinatawag ko naman si Jasper para sana utusan. Hindi ko naman tumahagilap. Ako na lang ang sumaglit sa tindahan. Pabalik na ako nang humarang sa daraanan ko si nanay. Malandi ka talagang babae ka. May kinakasama ka na nga eh. May bago ka pang nilalanding lalaki. Ano bang pinagsasabi niyo? Nakita ko may kausap kang lalaki mismo sa bahay ninyo. Hinaan yung boses niyo. Nakakaya sa mga kapitbahay. At yung kausap ko pong lalaki, kapatid po siya ni Frank. Nagdala lang po siya ng gamot para sa kapatid niya. Sino niloloko mo ha? Kilala kita, Leia. Ay, bahala po kayo kung ayaw niyong maniwala sa akin. Talagang bastos ka. Huwag mo akong tatalikuran, kinakausap pa kita. Nagtuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Hindi ko na pinansin ang malakas na pagtawag ni nanay sa akin. Pagdating sa loob ng bahay, ipinagtimpla ko na lang muna si Fred ng kape. Niyaya ko siyang sa sala kami mag-usap habang natutulog pa ang kapatid niya. Sinabi niyo ba sa mga magulang niyo na may sakit si Frank? Hindi pa. Nung tumawag ka kasi nasa trabaho pa ako. Baka hindi ko na lang sabihin. Mag-aalala lang ang mga yun. Baka bukas bumuti-buti na rin ang pakiramdam ni Frank. Kaya huwag ka na masyado mag-alala. Bago gumabi, umuwi na rin si Fred. Tumatawag na kasi ang asawa niya at tinatanong kung anong oras siya uuwi. Hinatid ko na lang ito sa may pintuan
at tinanaw habang naglalakad palayo. Ilalapat ko na sana ang pinto nang makita ko si nanay na nakatayo sa may kusina nila at nakatingin sa akin. Kinabahan ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Isinara ko na lang ang pinto at saka sumandal dito. Bago ko nahiga ng gabing yun, sinalat ko muna ang noo at leeg ni Frank. Nakahinga naman ako ng maluwag na normal na ulit ang temperatura nito. Ngunit nung maghahating gabi, nagising ako sa mga ungol ni Frank. Pabiling-biling din ito sa higaan. Tagaktak ng pawis ang buong mukha. Frank! Teka, ikukuha kita ng gamot, tsaka pala pamunas. Hindi ko maiwasang mataranta kung anong uunahin kong kunin. Unang nahagip ng paningin ko, ang tuwalyang nakasabit. Pinunasan ko muna si Frank at inalis ang kumot nito. Basang-basa ito ng pawis. Pero sobrang nakakapaso ang init ng katawan nito. Kinuha ko na rin ng gamot at isang basong tubig. Inalalayan ko siyang maupo kahit nanginginig pa rin ito. Pinilit kong mainom niya ang gamot nito. Tsaka ko siya ibinalik sa pagkakahiga. Baka nga may impeksyon ka sa loob ng katawan mo. Bakit parang lumalala ka pa yata? Kailangan ka na talagang madala sa ospital. Parang naiintindihan naman ni Frank ang sinasabi ko. Kasi umuungol siya at bahagya pa niyang iminulat ang mga mata. Kumuha na lang ako ng maligamgam na tubig at bimpo. Inilagay ko yun sa kanyang noo para kahit papano mabawasan ang init sa loob ng katawan niya. Binantayan ko na lang siya buong gabi. Mag-uumaga na rin nang bumuti-buti na ang lagay nito. Kahit masakit ang ulo sa kakulangan ng tulog, maaga pa rin ako nagluto ng pagkain ng mga anak ko. Araw kasi yun ng Lunes, may pasok na ang mga to. Dahil sa Jasper lang ang sa amin natutulog, ginising ko na rin siya. Tsaka lang ako nakapahinga nang makapasok na ang mga bata sa eskwelahan. Para akong mauupos na kandila sa sobrang panghihina. Wala ka bang labada ngayon? Kayo po pala, Inay. Tinatanong kita kung wala ka bang labada ngayon. May sakit po kasi si Frank kaya hindi ako makaalis. Ano ka mo? Paano na yan? Yung araw-araw na gastusin natin. Saan ka kukuha ngayon kung pareho kayong hindi makatrabaho? Meron pa naman po akong naitatabi dito. Pagkakasyahin na lang po muna natin. Ano? Titipirin mo na naman ang mga anak mo? Ngayon lang naman po ito. Tsaka may pensyon naman kayo, baka po pwede mahiram muna. Ganito na lang bang buhay ang gusto mo, ha? Puro na lang pagtitiis. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Ayaw mo makinig sa akin. Huwag niyo na pong balikan. Buo na po ang pasya ko. Wala akong planong mag-abroad. Sige, pairali mo yung katigasan ng ulo mo. Tandaan mo ang sinabi ko. Pagsisisihan mo ang desisyon mong pagpili sa lalaking yan. Hindi na ako nakasagot nang tinalikuran na ako ni nanay. Napapabuntong hininga na lang ako ng malalim. Pinuntahan ko muna si Frank para alamin ang kalagayan niya. Bumuti-buti na rin ang kalagayan niya ngayon. Habang inaayos ko ang kumot niya, nagmulat siya ng mga mata at tumingin sa akin. Leia? Gusto mo na bang kumain? Ikukuha lang kita ng... Hindi pa naman ako nagugutom. Kumain ka kahit konti. Kailangan mo rin kasing uminom ng gamot. Pakiramdam ko, mamamatay na ako, Leia. Ha? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Simpleng lagnat lang yung nararamdaman mo. Nararamdam ko na hindi lang simpleng sakit na dumapo sa akin. Tignan mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan tinanggal ni Frank ang kumot sa kanyang katawan. Itinaas rin niya ang damit. Isang tili ang hindi ko napigilan. Halos bumaliktad rin ang sikmura ko sa nakikita ko.
Nang hindi ko na matiis, lumabas ako ng kwarto at nagdududuwal sa lababo. Ano yan? Totoo ba yan? Oo, Leia. Totoong nakikita, Ma. Buhay pa ako. Pero inuuod na. Tatawagan ko ang kuya mo. Habang patuloy ako sa pag-iyak, nanginginig naman ang kamay ko na may hawak na cellphone. Hinanap ko ang pangalan ng kuya niya. Saka ko tumawag. Sa paputol-putol na salita, sinabi ko rito ang nangyari. Nang matapos ang pag-uusap namin, para kong kandilang nauupos. Kahit gustuhin ko man puntahan sa kwarto si Frank, pinanghihinaan naman ako ng loob dahil sa nakita ko rito. Ang lalaki kasi ng uod na gumagalaw sa tiyan nito. Tila kinakain ng mga to ang laman sa parting yun. Narinig ko ang impit na ungol ni Frank na tila nahihirapan. Konting tiis na lang parating ng kuya mo. Halos kalahating oras din kami naghintay bago dumating si Fred. Kasamang isang lalaki na pakilalay pinsan. Agad silang pumasok sa kwarto at naiwan naman ako sa labas. Nakita nila nakalat na sa buong katawan ni Frank ang naglalakihang uod na pumipintig-pintig pa. May dala kaming sasakyan. Ihanda mo na mga gamit ni Frank. Isasama namin siya ngayon. Dadalhin ba natin siya sa ospital? Hindi doktor ang kailangan ng kapatid ko. Anong ibig mo sabihin? Nakita mo naman di ba ang kalagayan ng kapatid mo? Kailangan matingnan agad siya ng mga doktor para malaman natin kung paano siya nagkasugat at ngayon inuud pa. May palagay ako na kinukulam ang kapatid ko. Ha? Ano? Kinukulam ba ka mo? May kulang pa ba sa panahon natin ngayon? Basta sa albularyo ko siya patitignan at hindi sa doktor. Dapat siguro sa doktor muna. Baka lumala ang kalagayan ni Frank. Naiintindihan kita, pero ipaubahay mo muna ang bagay nito sa akin. O sige, pero sasama ako sa inyo. Teka lang, ihahanda ko lang ang gamit ni Frank. Mabilis lang ako. Basta ko nilang hinugot sa kabinet namin ng ilang pirasong pang-itaas at pang-ibaba at saka ko yun inilagay sa bag. Habang hinahanda ko ang mga gamit, binuhat na nila si Frank na napapangiwi pa sa matinding sakit na nararamdaman. Nadaanan pa namin si nanay na nakatayo sa tapat ng pinto ng kabilang bahay. Hindi nakaligtas sa akin ng pagkakangisi niya. Napapailing na lang ako sa naiisip na natutuwa pa yata ang inay na malamang malala ang sakit ni Frank. Sa isang liblib na lugar kami patungo kung saan nakatira ang sinasabi na albularyo ni Fred. Habang papunta nga kami, namimilipit naman sa matinding sakit si Frank. Panay na rin ang sigaw nito. Sa bawat galaw nito, may mga naglalaglagan ng mga uod. Diring-diri ako at napahawak sa aking sikmura. Para kasing gusto na namang bumaligtad ng sikmura ko. Pagdating sa bahay ng albularyo, meron lang kinausap si Fred. Bago nila binuhat palabas ng sasakyan si Frank. Kasunod naman ako na dala ang bag. Agad naman sinuri ng manggagamot na tansya ko'y mas matanda pa kay nanay. Agad ditong pinapasok sa loob ng silid si Frank. At pagkatapos pinalabas din ng magpinsan. Sana naman magawa niyang pagalingin si Frank. Alam kong nahihirapan na siya sa kalagayan niya. Manalig ka lang at gagaling siya. Kinukulam nga ba talaga si Frank? Oo, may kumukulam nga sa kanya. Pero sino naman ang gagawa nun? Mabait ang kapatid mo, alam mo yan. Hindi porket mabait, hindi na magkakaroon ng kaaway. Madalas nga silang may mga lihim na kaaway dahil sa inggit. Wala ako maisip na gagawa nito sa kanya. Hindi kaya may mga naiinggit sa kanya sa trabaho? Yan din ang naiisip ko. Parang pinipiga ang puso ko.
Tuwing naririnig ko ang malakas na sigaw ni Frank sa nakapinid na pinto, nagdasal na lang ako sa isip para sa kaligtasan nito. Pakiramdam ko, napakabagal ng ikot ng oras. Nang sulyapan ko si Fred, bakas din dito ang sobrang pag-aalala at pagkainip. Sabay pa kami napasulyap sa pinto ng bumukas yun. Tumingin muna sa akin na matandang lalaki. Bago nito tinitigan si Fred. Malakas ang taong nasa likod ng pangungulam ng kapatid mo. Oh, nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo si Frank. Lahat ay gagawin ko. Pero ayokong mangako. Matagal na siyang unti-unting kinukulam hanggang sa lumala na ito. Sana kung naagapan pa ng mas maaga. Mabagsik ang kulam na ginawa ng taong yun sa kapatid mo. Ngayon lang ako nakainkwentro ng ganito katinding sumpang iginawad. Frank! Nagmamakaawa po ako. Iligtas niyo po ang asawa ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tanong lang po, alam niyo po ba kung sino ang kumukulam sa kapatid ko? Nagawa niyang haragin ang isipan ko para hindi ko makita ang tunay niyang anyo. Pero isa lang ang natitiyak ko. Babae ang kumukulam sa kanya. Babae ho? Nagkatinginan na naman kami ni Fred sa sinabing yun na matandang albularyo. Pareho kami nag-iisip kung sino nga bang maaaring gumawa nun kay Frank. Hindi ko na naman napigilan ng lumuha hanggang mauwi sa paghagulgol na naman. Bumalik na muli sa loob ng silid ng matandang albularyo. Tumagal pa ng ilang oras bago muli itong lumabas na malungkot ang aura. Biglang kumabog na mabilis ang dibdib ko. Napailing-iling din ako nang hindi sumasagot ang albularyo nang tanungin nito ni Fred kung kumusta na ang kapatid. Parang ipinako na lamang ang paa ko sa sahig. Si Fred naman, mabilis na pumasok sa loob ng silid. Isang malakas na sigaw ang gumulantang sakin. Matinding lakas na loob munang inipon ko bago ako humakbang papasok sa loob ng silid. Napatutup ako sa bibig nang makita ko ang itsura ng katawan ni Frank. Puno ng sariwang sugat ang mukha at katawan nito. Tila pinahirapan ng husto si Frank bago ito kitlan ng buhay. Kinailangan balutin ng tela ang buong katawan ni Frank. Sinabi rin ng matandang albularyo na kailangan mailibing agad ang katawan nito dahil siguradong mangangamoy ito. Sa bahay ng mga magulang ibinurol si Frank. Sa pangatlong araw, ipinalibing na rin namin ito dahil sa matinding amoy na lumalabas sa selyadong kabaong nito. Halika nang umuwi. Tayo na lang ang naiwan dito sa sementeryo. Ayoko pa. Marami pa ako gusto sabihin kay Frank na hindi ko nasabi noon. Bakit pa ang malas ko? Kung kailan naman natagpuan ko na ang lalaking sumeryoso sa akin at tumanggap, kinuha naman siya agad ng kamatayan. Naiintindihan kita. Kasalanan to ng babaeng kumulam sa kanya. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa kanya. Paano ka gagante kung hindi naman natin alam kung sino siya? Maraming paraan para malaman natin kung sino siya. Kung sakali ba, tutulungan mo ko na maipaghiganti si Frank? Oo, gusto kong iganti ang sinapit niya. Gusto kong mas matindi pa ang sapitin niya. Muling bumalong ang mga luha sa mga mata ko. Napayakap na lang ako kay Fred. Ibinuhos ko ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Pagbalik ko sa bahay, kahit wala pa akong ganang kumilos, tumanggap na agad ako ng labahin kinabukasan. Pag-uwi ko naman nung hapon, nadatnan ko si nanay sa bahay. Nailibing na ba si Frank? Opo, Nay. Ba't ang bilis naman yata? Yun po kasi ang gusto ng pamilya niya. Bakit nga pala hindi man lang kayo pumunta? May pamasahe ka bang ibinigay sa amin? Sana po ay nangutang muna kayo o kahit yung mga bata na lang ang pinapunta nyo.
Baon na nga ako sa utang dito, dadagdagan ko pa. Nung wala ka nangutang ako ng pera para may ipambaon sa mga anak mo. Kanino po ba kayo nangutang at babayaran ko po? Sa may tindahan at kay Chang Meding mo. Sa tindahan po muna ang uunahin ko bago po yung kay Chang. Ikaw ang bahala kung sino sa kanila ang uunahin mong bayaran. Basta babayaran mo sila ngayong linggo. Opo, Nay. Magpapahinga na lang po muna ako. Teka, ngayong wala na si Frank. Ano na ang plano mo? Hindi ko pa po alam sa ngayon. Anong hindi mo pa alam? Aba, magugutom tayo kung hindi ka gagawa ng paraan. Paano na ang mga anak mo? Kasya pa naman po ang kinikita ko sa paglalabandera. Tsaka ko na lang po iisipin ng ibang bagay. Nagdadalamhati pa po kasi ako sa pagkawala ni Frank. Kahit buong taon ka pa magdalamhati dyan, hindi mo na maibabalik pa ang buhay niya. Alam ko naman po yun. Pero bigyan mo po sana ako ng panahon makapagluksa. Ay, bahala ka na nga. Nang mapag-isa, muli na naman ako napaiyak. Kahit saan kasi ako tumingin, mukha ni Frank ang nakikita ko. Buong bahay na yon ay puno ng alaala niya. Isang araw lang ang naging pahinga ko sa paglalabas sa loob ng linggong yon. Inasikaso ko naman ang paglilinis sa bahay namin. Itinago ko na rin ang mga damit at ibang gamit ni Frank. Nasa silid ako nang may kumatok sa pinto. Si Fred ang napagbuksan ko. Pasok ka. Kukunin mo ba ang mga gamit ni Frank? Nailigpit ko na nga eh. Ipansadya ko sa'yo. Ano yun? Nandito ba ang nanay mo? Nasa kabilang bahay siya nakatira. Pero wala siya ngayon. Dumalaw sa isa naming kamag-anak sa baba. Yung mga bata naman mamayang hapon pang uwi mula sa eskwelahan. Alam mo ba na ang nanay mong may kagagawan sa pagkamatay ng kapatid ko? Ano? Hindi niya yung magagawa. Wala naman siyang alam sa pangungulam eh. Hindi siya mismong may gawa, pero inutos niya. Umamin na ang mangkukulam na binayaran niya. Imposibleng sinasabi mo. Baka nagkakamali ka lang. Eto pa, kagagawan din ng nanay mo kung bakit iniwan ka ng 3 lalaking tatay ng mga anak mo. Sagad hanggang buto ang kasamaan ng nanay mo. Tanging si Frank lang ang pinatay niya kasi alam niyang hindi ka nito iiwan. Paano niya nagawa sa akin ang mga bagay na yon? Bakit? May binanggit si Frank dati. Kinausap daw siya ng nanay mo na iwan ka na. Hindi ka ro kasi makapagdesisyon na umalis dahil sa kanya. Nang hindi siya pumayag, binantaan siya nito na may masamang mangyayari kapag hindi ka iniwan. Si nanay? Siya ang nasa likod ng lahat ng to. Ngayong alam mo na, tuparin mong sinabi mo na tutulungan mo kong gumanti sa taong nasa likod ng pagkamatay ng kapatid ko. Hindi ko kaya. Nanay ko pa rin siya. Hindi ko siya magagawang saktan. Sagad hanggang buto ang kasamaan ng nanay mo. Kailangan ng maputo ng ginagawa niya. Kunin mo to. Nakasulat dyan ang mga gamit na kailangan mong kunin sa kanya. Hindi na ako nakapagsalita pa hanggang sa umalis si Fred sa bahay ko. Naguguluhan ako at hindi makapaniwala sa nangyari. Ibinulsa ko muna ang papel na ibinigay sa akin ni Fred. Nang marinig ko ang pagdating ni nanay sa kabilang bahay, pinuntahan ko siya agad. Naabutan ko siyang nagtitimpla ng kape. Bakit namumugto pa rin yung mata mo? Huwag mo sabihin hanggang ngayon iniiyakan mo pa rin si Frank. Kayo ba nagpakulam kay Frank? Ha? Anong sinasabi mo dyan? Anong kulam? Palay ko dyan. Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Alam ko na ang totoo. Pati sa mga nauna kong karelasyon, kayo rin pala ang may kagagawan kung bakit nila ako iniwan. Ang sama nyo! Huwag mo akong masigaw-sigawan ha. Anak lang kita. Utang mo sa akin kung bakit nabubuhay ka sa mundong ito. Kung ganyan rin lang naman pala ang gagawin ninyo sa akin, sana hindi na lang kayo ang naging ina ko.
Walang yaka talaga. Pagkatapos kitang buhayan at palamunin, yan ang mapapala ko sa'yo. Kakalboy kita. Aray, pitiwan niyo nga ang buhok ko. Aray! Hindi! Kakalboyin kita para magtanda ka. Ang lakas na loob mo sumagot-sagot sa akin. Napapaiyak na lang ako sa sakit sa pagkakasabunot sa buhok ko ni nanay. Pilit akong kumakawala. Pero lalo lang niyang hinaltak ang buhok ko. Pakiramdam ko, malapit na matanggal ang anit ko sa ulo. Nagawa pa nitong iumpog ang ulo ko sa pader. Halos magdilim na ang paningin ko sa lakas ng pagkakaumpog niya. Hindi pa man ako nakakabawi sa hilo. Muli na naman niyang inuntog ang ulo ko sa pader. Mabuti na lamang dumating ang dalawa kong anak na babae. Inawat nila ang lola nila at inilayo sa akin. Bitiwan niyo ako! Papatayin ko ang babaeng yan! Walang utang na loob! Kung ano man ang ginawa ko, tama lang na ako lang ang makinabang sa'yo, hindi sila! Habang nabubuhay ako, pagsisilbihan niyo ako ng mga anak mo at hindi ang ibang tao! Ang sama mo! Ngayon alam ko na kung bakit umalis sina ate at itay. Walang kasing itim ang budhi mo. Sana sumama na lang din ako sa kanila. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Tatanggapin mo ang trabahong inaalok sa'yo ng tiyang meding mo. Kung ayaw mong si Jasper na ang isunod ko. Hayop ka! Huwag mo idadamay ang anak ko! Bitiwan niyo akong dalawa! Magsasama-sama kayong mag-iina! Pare-pareho kayo mabubulok dito! Itinulak pa ni nanay ang dalawa kong anak palapit sa akin. Umiiyak na rin sila dahil sa takot sa kanilang lola. Niyakap ko nilang sila ng mahigpit. Tahan na mga anak. Makakawala rin tayo sa manipulasyon ng lola ninyo. Hindi ako papayag na masaktan kayo. Ibinigay ko kay Erica ang kaperasong papel. Inutusan ko siyang kunin sa mga gamit ng lola niya ang mga nakasulat. Walang pag-aalinlangan na sinunod naman niya ang utos ko. Habang hinihintay ang anak ko, piping dalangin ko na sana hindi ito mahalata ng lola niya. Ilang sandali pa dumating na rin ito. Nakalagay sa supot ang mga gamit na nakasulat sa papel. Mula nang matuklasan ko ang lahat ng ginawa ni inay, maging ang maitim nitong plano, unti-unti nang nawala ang respeto at pagmamahal ko sa kanya. Puro galit na lang ang naiwan sa puso ko. Hindi ako papayag na pati ang mga anak ko idamay niya. Pinalipas ko muna ang 2 araw bago ako nakipagkita kay Fred. Dala ko na lahat ng nakalista sa papel. Salamat, Leia. Sa wakas mabibigyan na rin ang katarungan ng pagkamatay ni Frank. Buhay ang inutang. Tama lang na buhay din ang maging kapalit. Ibabalik mo ba sa kanya ang kulam? Oo, mas matindi nga lang ang pagdadaanan niyang sakit. Nakukonsensya ka na ba? Hindi. Mula nang malaman ko ang mga ginawa niya at masama pa niyang plano sa amin ng mga anak ko, mas gugustuhin ko na lang na mawala siya sa buhay namin. Hindi ko siya magagawang patawarin sa pagsira niya sa buhay ko. Naiintindihan kita. Ngayon mo lalong napatunayan kung gaano kasama ang nanay mo. Kapag nawala na siya, makakalain na rin kayo ng mga anak mo. Oo, yun naman ang gusto ko. Ayoko maranasan ng mga anak ko ang kasakiman at manipulasyon ng kanilang lola. Hindi na rin ako nagtagal pa. Bago ako umuwi, dumaan muna ako sa simbahan na malapit sa lugar namin. Humingi ako ng kapatawaran dahil ninais kong mawala na sa mundo ang aking ina. Handa akong tanggapin ang naghihintay na kaparusahan para sa akin. Huwag lang matulad sa akin ang aking mga anak. Mahigit 1 oras din akong naroon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang gaan sa dibdib ko. Pagkatapos ng ilang sandali, umuwi na rin ako. Pagdating sa bahay,
Nadatnan ko ang mga anak ko na magkakasama. Hindi ko na inusisa pa ang dalawa kung bakit wala sila sa kabilang bahay. Nung hapunan, sa kauna-unahang pagkakataon, magkakasalo kaming mag-iina. Nagkukwentuhan at nagtatawanan pa kami. Lingid sa amin sa kabilang bahay, nag-uumpisa na ang paghihirap ng aking ina. Nahihirapan itong magsalita kaya hindi makahingi ng tulong. Pinilit nitong makalabas ng bahay. Pero hindi nito magawang mabuksan ang padlock. Naririnig pa niya ang tawanan naming mag-iina. Nagpaalam lang ako sandali sa mga anak ko. Sabi ko pupuntahan ko lang ang lola nila. Inay, nasan po kayo? Bakit hindi po kayo nagbubukas ng ilaw dito? Dinalhan ko kayo ng ulam. Leia! Tulong! Tulungan mo ko! Nandito ako! Nandyan lang pala kayo eh. Bakit parang hirap na hirap kayo? Tulungan mo ko, anak! May nangyayari sa akin! Ano ka mo? Anak? Ngayon tinatawag niyo akong anak dahil may kailangan lang kayo sa akin. Pakiusap! Ayoko pang mamatay. Ayaw niyo pang mamatay? Pero bakit pinakulam niyo si Frank? Bakit hinayaan niyo siyang mamatay? Hindi. Hindi ko sinasadya. Tulong. Nasaan ang mga apo ko? Anong hindi? Tama lang na mamatay rin kayo. Wala kayong kwentang ina. Sarili niyo lang iniisip ninyo. Bukas na bukas din, pupuntahan ko na sina tatay at ate. Iiwan ka na namin dito. Mabubulok ka na lang dito. Huwag niyo ko iwan ang mga apo ko. Kahit paulit-ulit yung tawagin ng mga apo nyo, hindi nila kayo tutulungan. Ikaw ba nagpakulam sa akin? Oo, bilang ganti sa ginawa ninyo kay Frank. Walang yaka! Walang yaka talaga! Walang utang na loob! Ilang beses ko na yan narinig sa inyo. Hindi na ako tinatablan pa. Paano ka nagkaroon ng kaalaman sa kulam? Ang kapatid ni Frank ang nakatuklas sa lahat. Anak! Patawarin mo na ako! Patigilin mo na kung sino gumagawa nito sa akin. Nakikiusap ako. Wala na po ako magagawa pa. Sana kasi, bago ninyo ginawa yan sa kapwa ninyo, sana naisip nyo din baka bumalik sa inyo. Leia! Leia, pakiusap! Pilit akong inaabot ni nanay habang naghihirap siya. Lumayo naman ako. Habang hindi ko mapigilan ng matawa sa paghihirap ng aking ina. Ilang minuto ko muna siyang minasdan. Tinubuan na rin siya ng mga sugat sa buong katawan. Maging ang kanyang buhok ay naglalagas na rin. Kinapa ko kung may natitira pa akong awa kay inay. Pero wala akong maramdaman na kahit ano. Tumalikod na lang ako't lumabas ng bahay. Hindi ko na kailangan pang makita ang magiging katapusan niya. Pagbalik ko sa bahay, nagliligpit na ang mga anak ko. Walang kamalay-malay ang mga to sa nangyayari sa kanilang lola ng mga oras na yon. Sabi ng lola ninyo, matutulog daw siya na maaga ngayon. Kaya ayaw niyang maistorbo. Kaya wag na kayong pupunta doon. Bukas na lang. Sabay-sabay namang tumango ang tatlo. Nang gabing yun, katabi kong natulog ang dalawa kong anak na babae. Si Jasper naman ay sa kabilang silid na tulog. Ang sarap sa pakiramdam na makatabi ko sa higaan ng dalawa kong anak. Akala ko noon, tuluyan nang lumayo sa akin ang loob ng mga anak ko dahil sa paninira ni inay. Kinabukasan, maaga akong gumising para magluto ng almusal. Nagulantang na lang kami sa malakas na sigaw ni Erica sa kabilang bahay. Nadatnan kasi nitong naliligo sa sariling dugo ang aking ina. Nagkalat ang buhok sa sahig
Puno ng sugat ang buong katawan at inuuod na rin ito. Nagsidatingan na rin ang ilan naming kapitbahay para makiusyoso. Habang yakap-yakap ko ang mga anak ko, hindi ko maiwasan na mapangisi. Naging palaisipan sa mga tao ang naging pagkamatay ng aking ina. Marami ako narinig na sinasabi ng ibang tao, mukha daw binarang ang aking ina. Maliban kasi sa mga uod, marami ding iba't ibang insekto ang lumalabas sa katawan nito. Katulad na naging burol ni Frank, sandali lang namin pinaglamayan ng aking ina. Sa ikatlong araw, hinatid na namin siya sa huling hantungan. Kahit papano, mahal ng mga anak ko ang kanilang lola. Kaya hindi napigilan ng mga ito ang mapaiyak na lamang, lalo na si Erica. Wala siyang kamalay-malay, naging kasangkapan ko siya sa pagkamatay ng aking ina. Pagkatapos ng libing, nakipagkita ko kay Fred. Sa wakas matatahimik na rin ang kaluluwa ni Frank. Nabigyan na natin ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Oo nga, hindi ko pa rin mapigilang maiyak tuwing naiisip ko ang sinapit ni Frank. Kung alam ko lang sana ang malagim na lihim ng aking ina, malamang napigilan ko siya sa plano niya. Wala na tayong magagawa pa. Ang importante, nabigyan pa rin natin ng hustisya ang pagkamatay niya. Tama ka. Pero hindi ko lang maiwasan ang manghinayang na sana may nagawa ako noon. Ano nga pala ang plano mo ngayon? Doon pa rin ba kayo titira? Uuwi kami sa probinsya ng tatay ko. Doon kami magbabagong buhay ng mga anak ko. Sana mahanap mo sa probinsya ang kapayapaan at kaligayahan yung mag-iina. Salamat. Ikaw, anong plano mo? Kahit mahirap pa rin tanggapin na wala na si Frank, pipilitin ko pa rin na maging normal ang takbo ng buhay ko. Ipapaalam mo ba sa pamilya mo ang totoong nangyari kay Frank? Hindi na siguro. Ayoko na silang bigyan ng alalahanin pa. Lalo na sina Ita at Inay. Ililihim ko hanggang libingan ang sekreto na to. Kahit balibaliktarin mo man ang sitwasyon, kasalanan pa rin ang ginawa ko. Nanay ko pa rin siya. Kahit gaano man kalaki ang kasalanan niya, wala akong karapatan na patayin siya. Hindi naman ikaw mismo ang pumatay sa kanya eh. Pero pumayag ako sa plano mo. Para na rin ako ang pumatay sa kanya. Lalo't may pagkakataon ako na tulungan siya. Pero nagawa ko pa rin siyang pabayaan ng gabing yun. Ito na ang huling pagkakataon ng pag-uusapan natin ng bagay na ito. Pareho nating inilihim ang ginawa natin. Walang dapat makaalam. Bago naghiwalay ng araw na yun, nagsumpaan pa kami na walang makakaalam sa malagim naming ginawa sa aking ina. Pagdating sa bahay, kinausap ko ang mga anak ko. Sinabi ko sa kanila ang plano ko. Natuwa naman sila dahil sa wakas, makikilala na rin nila ang kanilang lolo. Mas gusto na rin kasi nila na malayo sa lugar na yon para hindi na maalala ang pagkamatay ng aking ina na lola nila. Naging masaya naman ang pagkikita namin ng aking ama at kapatid. Masaya nilang tinanggap ang aking mga anak. Binalita ko rin agad ang sinapit ni Inay. Hindi ko nalang buong idinitalya ang lahat. Nakitaan ko naman sila ng lungkot pero sandali lang. Hindi pa man kami nagtatagal sa probinsya. Madalas na magpakita sa akin si nanay sa panaginip ko. Minsan kung saan-saan parte pa ng bahay ko siya nakikita. Nanlilisik ang mga mata. Nakikita ko sa kanya ang galit at paninisi. Patahimikin mo na ako! Patay ka na! Huwag ka na magpapakita sa amin! Masaya na kami dito, malayo sa manipulasyon mo! Hindi mo na kami masusundan pa dito! Dahil sa madalas kong nakikita si nanay, tumatawa at minsan galit na nakatingin sa akin. Mismong sa bibig ko na rin ako nahuli na may kinalaman ako sa pagkamatay ni nanay. Labis na nagulat ang Itay at ate sa revelasyon kong yun. Hindi ko naman sinasadya na gumanti lang ako sa mga ginawa niya sa akin. Siya nagpakulam kay Frank.
Siya din ang dahilan kung bakit ako iniwan ng 3 kong nakarelasyon. Pinalot ako ng matinding galit kaya ako yung nagawa. Batid naman ng aking ama at kapatid ang lihim ng aking ina. Pinagtakpan nila ako at inunawa sa aking pinagdadaanan. Pinagamot din nila ako para mawala ang halusinasyon na parati kong nararanasan. 1 taon din akong laging balisa at takot na takot tuwing nakikita si nanay. Di naglaon, natutunan ko din labanan ang takot na nararamdaman ko. Parati akong nagdarasal at paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran sa nagawang paghihigante sa sarili kong ina. Noon ko lang nabatid, kasalanang mortal ang nagawa ko kay inay. Alam ko balang araw, sisingilin din ako dahil sa ginawa ko. Wakas. Sino na naman ang lalaking kasama mo?